Um, Magandang umaga po sa ating lahat. Atin na pong simula ng ating worship service. Para po sa ating opening hymn, awitin natin ang Praise the Lord. Praise the Lord, ye hands adore Him. Praise Him in angels in the height. Sun and moon rejoice before Him. Praise Him, all ye stars of light. Hallelujah, Amen. Hallelujah, Amen. Amen. Praise the Lord, for He has spoken. Worlds His mighty voice obeyed. Laws which never shall be broken. For their guidance He had made. Hallelujah, Amen. Hallelujah, Amen. Amen. Praise the Lord, for He is glorious. Never shall His promise fail. God that made His saints victorious, sin and death shall not prevail. Hallelujah, Amen. Hallelujah, Amen. Amen. Sunod natin ang Praise Him, Praise Him. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Sing all earth His wonderful love proclaim. Hail Him, highest archangels in glory. Strength and honor give to His holy name. Like a shepherd, Jesus will guard His children. In His arms He carries them all day long. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. For our sins He suffered and bled and died. He our rock, our hope of eternal salvation. Hail Him, Jesus the crucified. Sound His praises, Jesus who bore our sorrows. Love unbounded, wonderful, deep and strong. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Heavenly portals loud with hosannas ring. Jesus, Savior, reigneth forever and ever. Crown Him, prophet and priest and king. Christ is coming, over the world victorious. Power and glory unto the Lord belong. Praise Him,
of His excellent greatness. Praise Him ever in joyful song. Sunod natin ang Write My Name on the Roll. Pagkatapos ng awit nito, hilingin natin si Brother Romel para sa ating opening prayer. There is treasure, sweet rest at the Master's feet. There is favor now at the mercy seat. For atoning blood has been sprinkled there. There is always a blessing in prayer. There's a blessing in prayer, in believing prayer, when our Savior's name to the throne we bear. Then our Father's love will receive us there. There is always a blessing in prayer. There is grace to help in our time of need, for our friend above is our friend indeed. We may cast on Him every grief and care. There is always a blessing in prayer. There's a blessing in prayer, in believing prayer, when our Savior's name to the throne we bear. Then our Father's love will receive us there. There is always a blessing in prayer. When our songs are glad with the joy of life, when our hearts are sad with its fears and strife, when the powers of sin with the soul is near, there is always a blessing in prayer. There's a blessing in prayer, in believing prayer, when our Savior's name to the throne we bear. Then our Father's love will receive us there. There is always a blessing in prayer. Manalangin tayo mga kapatid. Ama na namin na nasa langit, mapagmahal at forgiving and loving Father, we're asking you this morning that ka po ay maggabay sa amin sa aming pagsamba sa inyo. Sana ka po ay nagagalak at sana po ay iyong open our hearts and minds na magiging preparado kami sa pagtanggap ng iyong mga salita. Sana po ikaw po ay magabay sa aming mga kapatid na nasa kanilang mga tahanan na hindi makapunta dito dahil sa sitwasyon sa mundo na kinakaharap ng bawat isa. Sana po ay bigyan niyo po sila ng encouragement na sila po ay magiging matagumpay sa aming mga pananampalataya sa inyo. Sana po ay ang iyong peace ay ibigay niyo sa amin at ang iyong pagmamahal, sana po ito ay magiging bigkis sa bawat isa na kami po ay maging
maibigin sa aming kapwa at magiging forgiving sa aming mga kapwa. Sana po ikay mapasa amin sa umagang ito at mag-glorify ang iyong pangalan sa mga panahong ito. Sana po kami iyong gabayan at palaging please forgive us, Father, for all the sins that we have committed. And all these things we pray in Jesus' name. Amen. Bago po tayo dumako sa ating Bible study, awitin natin ang More About Jesus. More about Jesus would I know, more of His grace to others show, more of His saving fullness see, more of His love who died for me. More about Jesus, more about Jesus, more of His saving fullness see, more of His love who died for me. More about Jesus, let me learn, more of His holy will discern. Spirit of God, my teacher be, showing the things of Christ to me. More about Jesus, more about Jesus, more of His saving fullness see, more of His love who died for me. More about Jesus in His word, holding communion with my Lord, hearing His voice in every line, making His faithful saying mine. More about Jesus, more about Jesus, more of His saving fullness see, more of His love who died for me. Good morning. Maayong buntag sa tanan nga niya karon sa ato ang worship hall og sa lahat ng nakikinig sa ating online. Magandang umaga sa inyong lahat. Naway pagpalain tayo ng Diyos sa araw na ito sa ating paglilingkod sa Kanya sa pamamagitan ng pakikinig ng Kanyang mga salita at ng pagbibigay pasalamat at papuri sa Kanya. Okay. So, last Sunday, I think dito tayo nag-stop sa 1 Peter chapter 4 verse 5 to 6, mga kapatid. At ang sinasabi dito sa wikang Ingles, they will give an account to Him who is ready to judge the living and the dead. For this reason, the gospel was preached also to those who are dead, that they might be judged according to men in the flesh, but live according to God in the Spirit. May the Lord bless the reading. Basahin naman po natin sa wikang Tagalog, sa ating digital na Bible. Palitan natin ng Cebuano. Ay, sorry po. Tagalog pala. Okay. Basahin po natin. Once again, sa 1 Peter chapter 4 verse 5 to 6. Ang sinasabi ng banal na Biblia. Teka lang. Medyo hindi pala to compare, parallel pala. Okay, ang sabi dito mga kapatid, beginning with verse 4. Ikinahahanga nila ang bagay na ito, verse 5, na sila'y magbibigay sulit sa Kaniya na handang humukom sa mga buhay at sa mga patay. Sapagkat dahil dito'y ipinangaral maging sa mga patay
ang Ebanghelyo upang sila, ayon sa mga tao sa laman, ay mga hatulan, datapwat mga buhay sa Espiritu ayon sa Diyos. Pagpalain nawa ng Diyos ang ating pagbabasa at pakikinig sa Kanyang salita. Ayan. So pag-usapan natin yung verse, mga kapatid, na ating nabasa ngayon, no? When one arms himself or herself with the mind of Christ, we suffer because we cease to walk in sin. Kapag tayo ay nagpasya o nakapagpasya na tayo na magbagong buhay, talikuran ng ating nakaraan, no? Talikuran ng ating buhay noon nung tayo wala pa sa kaharian ng Diyos, tayo po ay magsasuffer. Okay? Pakitulong naman, ano ba ang Tagalog ng suffer? Suffer, ha? Dusa, pagdurusa. Pagdurusa daw. Pasensya na sa mga kapatid ko na nalimutan ko na, parang hindi ko maalala yung suffer. Pagtitiis, parang patience siya. Pagdurusa, parang yun na yun, no? Pagdurusa. Thank you. So, tayo daw na tumalikod or tinalikuran natin ang ating nakaraan, ang ating buhay noon bilang mga makasalanan. Hindi po maiiwasan na tayo ay magdurusa. Yan. We are going to suffer. Why? Because we cease to walk in sin. Halimbawa na lang po, nung ikaw ay wala pa sa kaharian ng Diyos, ikaw ay maraming mga kaibigan na sabihin natin mga bad influence, no? Yung nagsusugal, pumupunta sa mga questionableng lugar, yung patay sindi, o yung iba naman o kaya naman meron kang ugali na hindi maganda. Okay? At ngayon na ikaw ay nagbagong buhay na, nilalayuan ka na nila, no? Nilalayuan ka na ng mga kaibigan mo noon. Ano ba to si Brad Ezekiel? Ibang-iba na siya ngayon, no? Parang holy na siya masyado. Kinukutya, no? Ginagawang pinagtatawanan. Now, we give our time left to God. Yes. Kasi nga ang buhay natin ay hindi tayo bumabata, no? Tumatanda tayo. So, habang tayo ay tumatanda, umiikli na rin ang ating oras. Aminin naman natin o hindi po umuurong ang ating edad, no? Kundi bagkos ito ay sumusulong forward ang ating edad. So ang time natin, ang oras natin sa mundo ay paikli rin ng paikli. Di ba mga kapatid? Kaya nga dapat natin itong ialay, ibigay ang ating nalalabing oras sa Diyos. We have to give our time left to God. Kung minsan yung mga kabataan na hindi pa nila medyo naiisipan na sundin ang ating Panginoon. Kasi nga masyado pang mahaba ang buhay nila, no? They have many years ahead of them. Ngunit, halimbawa kayo, yung nakikinig ngayon, iba-ibang audience natin, may mga bata, may matatanda, merong midlife, middle age. Okay. Halimbawa lang ako, no? Full disclosure, I'm 37 years old. Halata ba? Pakilagay naman sa comment kung halatang 37. Anyway, loko lang. So, yun, no? At saka nasa mo rin yan, nasa, alam nyo yung ating hitsura daw, yung ating, how do we look? Depende yan sa kung paano mo, what is your disposition in life? Lagi ka bang masaya? Lagi ka bang grateful? Or lagi kang nagagalit? Lagi kang nagrereklamo? Yung mga bad na negative emotions
Nakakapagpatanda po yun. Yung lagi kang nagagalit. Oh, imbis na 30 years old ka lang, tingin nila sa'yo 40 years old ka na o 50 years old ba ka. Kaya, no? So, anyway, umiiksi na po ang oras natin, no, sa mundong ito. Swerte na lang po kapag umabot kayo ng 80. Blessing na po yan, no? Kasi nga, limbawa lang ngayon, no, mayroon tayong pandemic na gaya nito, nasa bahay lang tayo, hindi tayo masyadong naglalakad-lakad, walang exercise. Minsan bumibigat yung timbang, no? O hindi lumalapad yung waistline. So, mag-exercise po tayo mga kapatid kahit nasa bahay tayo. Kasi nga may lockdown dito nga sa amin, parang sumasabay na rin kami sa uso kasi nagkakaroon na rin kami ng local transmission dito. Iniwasan namin yung masyadong kumpul-kumpul, no? Dito kung bibilangin ko, nasa mga 16 lang kami. Kasali ako doon. So sinusunod pa rin namin ang social distancing at saka yung wearing of mask. Hindi ko lang sinuot kasi baka hindi masyadong marinig yung boses ko. Pero may mask din kami, no? Saka kapag wini-wear yung mask, mga kapatid, takpan pati yung ilong. Kasi may iba, natakpan yung bibig, pero yung ilong naka-usli, no? Yung ilong, useless din yon. Papasok din yun sa ilong yung kung may virus man. Anyway, so yun, no? Naalala ko lang kasi may nabasa ako social media kanina kasi nag-subscribe na rin ako sa yung meron kaming Facebook page sa aming city, sa City of Pagadian, para ma-inform naman tayo kung ano yung nangyayari sa paligid, no? Ayun. Anyway, next po tayo. Ang sabi dito, we cease to live like the world. Ayan. So, iba talaga ang pamumuhay ng mga tao sa mundo. Iba naman ang pamumuhay ng mga Kristiyano. Okay? Kasi nga, pinag-aralan natin last Sunday, mga kapatid, na dito pala sa mundo, iba yung gusto nila. Ang gusto ng tao sa mundo yung maaliw. Ang gusto ng tao sa mundo yung siya ang laging pinupuri. Ang gusto ng tao siya yung ang tawag dito, yung lahat ng yaman sa mundo ay maangkin, di ba? O hindi man lahat, kundi karamihan ng yaman sa mundo ay maangkin niya. Papuri, maangkin niya ang papuri, maging tanyag, no? Ano pa? Yung lagi siyang naaaliw, entertainment. Marami yan sa mundo, di ba? Inaaliw ka niya para kapalit ng pera or kaya panahon mo kaya naaliw ka para may mag-advertise sa TV para bumili ka ng in-advertise sa TV. So it's an entertainment world, ika nga, ang mundo. Iba naman ang pamumuhay natin bilang Kristiyano. Bilang mga Kristiyano, ang focus po natin ay kung paano natin babaguhin ang ating buhay. Paano natin babaguhin ang ating pag-uugali? No? Kasi galing tayo sa kamunduhan, worldliness, diyan tayo galing. Ngayon, nung tayo po ay inilipat sa kaharian ng Diyos, ay unti-unti po tayong binabago ng salita ng Diyos. Ito naman talaga ang katuturan. Ito ang layunin, ika nga, kung bakit tayo umanib sa Church of Christ. Okay? Upang tayo ay baguhin ang ating sarili. Upang tayo ay unti-unting wawangis sa mukha ng ating Panginoong Jesucristo. Upang tayo maging kawangis ng ating Panginoon. We are being changed from glory to glory into the likeness of our Lord and Savior Jesus Christ. Yan po ang layunin natin. Yan ang nasa isip natin palagi. Kung paano tayo ay magiging katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Kung paano siya namuhay sa mundo ay gayon din. Yun din ang ating pamumuhay. Yan. Ibang-iba po siya, mga kapatid. Ibang-iba siya
sa kung ano ang gusto ng mundo. Ang gusto ng mundo ay yung inaaliw ka palagi, yung lagi kang masaya, yung lagi kang ang tawag dito, yung lagi mong binibigay kung ano ang gusto ng yung laman. Yan, no? So, since tayo po ay mga Kristiyano na, tinalikuran na natin ang mga bagay na yon. We are taught of a strange by the worldly. Kaya nga, dahil ibang-iba tayo kaysa mga tao sa mundo. Yung mga tao sa mundo walang pakialam sa nangangailangan, walang pakialam sa mga nila, mahal sa buhay, sa kanilang mga magulang, sa kanilang mga anak, walang hindi naturuan ng kabutihang asal, yung mga ganon. Tayo naman sa mundo ay iba, no? Dinidisiplina natin yung mga anak natin, no? Ginagabayan natin ang ating mga anak. Hindi natin pinapabayaan na doon na lang sa mga barkada, sa mga lansangan nila. Kasi gusto nga natin yung mga anak natin, lumaki sila, mga kapatid. Lumaki sila na kinikilala nila ang Diyos na makapangyarihan. Kinikilala nila ang ating Panginoong Hesukristo. Lumalaki silang may takot sa Diyos. Ayan, mga kapatid. Okay? Kaya ang tingin ng mga tao sa atin, kakaiba. Kakaiba. We are strange. And we are spoken of as evil by our old friends. Ito yung sabi ko kanina, na halimbawa na lang may mga kaibigan ka na maraming masasamang bisyo, masasamang gawain, tapos tinigil mo na, pagsasalitaan ka na ngayon ng hindi maganda or kukutyain ka. Ano ba yung ginagawa mo? Ba't ka pa sumisimba, nagsasamba every Sunday? Hindi ka naman yayaman yan. Diba? Yun naman talaga ang sinasabi ng iba, no? Na, ay, huwag ka nang magsimba-simba dyan. Hindi ka naman yayaman. Hindi nila alam, mga kapatid, na hindi naman talaga kayamanan sa mundo. Hindi yaman sa mundo ang ipinunta natin dito sa Church of Christ. Ang ipinunta natin sa Church of Christ, mga kapatid, ay ang ating kaligtasan at ang buhay na walang hanggan, mga kapatid. Okay? Kasi nga gaya ng sabi natin kanina, napakaikli ng buhay sa mundo, mga kapatid. Isipin nyo, 75 years lang ang buhay mo sa mundo. Or sabihin natin, maswerte ka, umabot ka ng 100, may umaabot ng gano'n, no? Pero maikli pa rin yan. Kung ikukumpara mo, ihahambing mo sa eternity, gaano ba kahaba ang eternity? Saan ba ang dulo ng walang hanggan? Walang dulo, no? Parang salida, no? Ay, salida, palabas. Hanggang sa dulo ng walang hanggan. Okay, now, and then we live in view of the judgment. Tayo po sa Church of Christ, naniniwala tayo sa Judgment Day. Di ba, mga kapatid? Naniniwala ba kayo sa Judgment Day? May araw ng paghuhukom? Yes, no? Yung mga tao kasi sa mundo hindi naniniwala dyan. Maniwala ka dyan sa impyernong yan. Maniwala ka sa araw ng paghuhukom. Wala yan. Yung iba nga may tinuturo na walang impyerno. Di ba? Kilala niyo sila kung anong mga denomination yan. Hindi ko na lang babanggitin, no? So, para sa kanila ang impyerno, yung kapag nagdusa ka sa mundo yon, impyerno yon. Nagkasakit ka, impyerno yon. No, nabilanggo ka, impyerno yon. O nasunugan ka ng bahay, impyerno yon. May mga nagtuturo ng ganon. Pero hindi po, mali po yon. May araw ng paghuhukom. There is a day of judgment. Day of judgment. Para sa atin naman na mga na iniligtas at patuloy na iniligtas ng ating Panginoong Hesukristo, hindi po to day of judgment, no? This is a day of redemption para sa atin. Eternal redemption.
Pero sa mga hindi pa tumanggap sa ebanghelyo, yung mga hindi sumunod sa kalooban ng Diyos, it is a day, a frightening day of judgment. No? Okay. So, teka lang. Slide na tayo. Nawala. May technical difficulty po tayo. Konti. Yun, bumalik na. Thank you. Okay, therefore, sabi dito. Hello ba? Okay. Sige. Therefore, since Christ suffered for us in the flesh, arm yourself with the same mind, for he who has suffered in the flesh has ceased to sin. Ito naman talaga, mga kapatid, yung pinakapunto talaga kung bakit tayo naging Church of Christ. We are fighting. We are fighting every day, every hour, every minute against sin. Yan naman talaga, no? Nilalabanan natin ang kasalanan, ang pagkakasala. No? Huwag nating ang tawag dito, yung pakikibaka natin ay hindi sa mundo. Ang pakikibaka natin, mga kapatid, ay laban sa kasalanan, no? We should have no fear of those who can kill the body but not the soul, but have reverence for God who can destroy both in hell. Yan. So wag daw tayo matakot, mga kapatid, sa mga bagay na kaya niyang sirain ang iyong katawan. Kill the body but not the soul. But fear Him, God the Almighty, who can destroy both in hell. Okay? So yan po, mga kapatid. I think umabot na tayo sa dulo ng ating lesson. Tingnan ko lang. Ay, meron pa. Okay. Now, what does the example of Christ mean to you? So, tatapusin natin ang ating lesson ngayon about sa 1 Peter sa mga series of question. May mga katanungan tayo, mga kapatid. What does the example of Christ mean to you? Para sa iyo, ano ang kabuluhan? Ano ang katuturan ng halimbawa na ibinigay sa iyo ng ating Panginoong Hesukristo? Tandaan natin, mga kapatid, na nung ang ating Panginoon ay namuhay sa mundong ito, namuhay siya bilang tao. Hindi siya namuhay bilang isang supernatural na being. Namuhay siya bilang isang tao na nasasaktan, nagugutom, nauuhaw, giniginaw, nakakaramdam ng pagod. Natutulog din siya. May awit sino yan? Gary Valenciano. Natutulog ba ang Diyos? Yes, natutulog siya noon nung sila ay namamangka kasamang ang mga apostoles, no? Tulog na tulog siya noon. Bumabagyo pero ang himbing ng tulog niya. Yung mga apostoles takot na sila, no? Parang yung isipin nyo tayo na tao, ganito rin ang kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo nung siya'y naging tao. Walang pagkakaiba, no? Kaya nga ang sabi sa aklat ng Hebreo, ang ating Panginoong Jesucristo, siya lamang ang karapat-dapat na maging high priest na mag-intercede sa atin. Kasi siya lamang ang nakakaintindi sa ating mga pagdurusa dahil siya mismo dumaan siya sa buhay na ganyan, kapatid. Lahat ng uri ng pasakit, pagdurusa, ng tukso, dinaaran niya ng ating Panginoon Kristo. Kaya ang sabi sa Hebreo, only Christ is the one who deserves, who is worthy to be our intercessor. Ayan, mediator. Kung sa ano pa to, sa court of law. Sino ba dito yung mga audience natin ng mga attorney or mga law student? In a court of law, you need an attorney. Abogado, di ba?
Kasi nga sa araw ng paghuhukom, ihaharap tayo ng Diyos, ihaharap tayo ng ating Panginoong Hesukristo sa trono ng kanyang Ama na siyang judge. He will be the judge. And here comes Jesus Christ, who is your mediator, who is your attorney, abogado, no? And Christ can defend for you. Why? He was once a human. Namuhay siya bilang isang tao. Naiintindihan niya kung ano ang pakiramdam ng isang tao. Kasi ang ating Panginoong Kristo ay namuhay rin bilang tao, kapatid. Kaya kung sinasabi nyo na, tinatanong nyo, tao ba ang ating Panginoong Kristo? Ang sagot, siya ay naging tao. Kasi yung iba kasi, may pagkapilosopo rin yung iba, no? Hindi tao ang si Kristo, Diyos siya kasi hindi siya pwede maging ano. Kasi nga Diyos siya, walang laman, walang dugo. Pero mga kapatid, ang ating Panginoon Kristo ay naging tao. Iba po yon siya kung siya ba ay tao. Iba yon, hindi tao ang ating Panginoong Kristo. Siya ay naging tao. Ay Brad, wag mong sabihin yan. Hindi pwedeng maging tao ang Diyos kasi nga ang Diyos ay walang laman at dugo. Walang laman at buto. Kapatid, kung nilikha ng Diyos ang tao, hindi ba pwedeng siya rin ay magkatawang tao? Di ba, mga kapatid? Kung nilikha niya ang tao, hindi ba siyang pwedeng magkatawang tao rin? May limitation ba ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo, ng ating Diyos? Nilalagyan natin ng limitation ang kapangyarihan niya? Yan. Kaya mga kapatid, nagpapasalamat tayo sa ating Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo dahil nga ginawa niya ang kalooban ng kanyang Ama na siya ay bumaba dito sa lupa, mamuhay bilang tao na kagaya natin at ialay ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo upang tayong lahat ay maligtas mula sa kasalanan. Yan, mga kapatid. Okay? So kung nagawa ng ating Panginoong Kristo na siya ay namuhay bilang tao na walang kasalanan, na hindi nakagawa ni isang kasalanan, it means, pwede pala, nagaling ka sa tubig ng bautismo, nang ikaw ay umahon sa tubig ng bautismo, sa puntong iyon, pwede kang mamuhay na walang kasalanan hanggang sa iyong kamatayan. Pwede. It is possible. Yes. Pero hindi niya dinidemand sa atin ang perfection. God does not demand perfection from us through our own works of salvation, but perfection through the blood of Jesus Christ. Okay? Through the blood of Jesus Christ. Now, has Christ's suffering for you motivated you to arm yourself with the same mind He had? Isipin niyo mga kapatid, kung ano ang pagdurusa at pasakit na dinanas ng ating Panginoon Kristo upang sundin lamang ang kalooban ng kanyang Ama. Ikaw na nakikinig ngayon, kapatid, tayong lahat na nakikinig ngayon, tatanggapin mo rin ba ang pagdurusang yun? Are you going to accept that suffering? That you are going to suffer? That you are going to bear the cross every day and follow Jesus? Papasanin mo ba ang krus araw-araw? Gaya ng sinabi ng ating Panginoon at sumunod sa Kanya. And that cross, brothers and sisters in Christ, that cross, one of that is your fight against sin, ang iyong pakikibaka laban sa kasalanan. That's one of the cross. Ano pa? Mga tao sa paligid na siyang dahilan ng iyong pagdurusa. Kahirapan, poverty.
Unemployment, kasi nga dito sa COVID, maraming nawawala ng trabaho, humihina ang negosyo. We are all suffering. Tayong lahat ay nagsasuffer, mga kapatid. Okay? And we have to be happy in our suffering. Why? Because we are following the example of Jesus Christ. Ano ba yung example na to? Pinapasan natin ang krus araw-araw. Yan. Now, are you suffering the consequence of having the mind of Christ? If not, next slide tayo. Ay, wala na pala. Ito na yung next slide. Yan. And finally, umabot na tayo sa dulo ng ating lesson, mga kapatid. I hope na nakapagbigay na naman ito ng kaalaman sa atin, nakapagbigay ng gabay at katatagan ng ating kalooban, katatagan ng ating pananampalataya. Maging matatag tayo, mga kapatid, dahil ito ang kalooban ng ating Diyos, na tayo ay maging matatag, na tayo ay magpatuloy sa ating pakikibaka sa mundo in a spiritual way, fighting against sin, being patient, following the example of Christ, learning more about His words every now and then. Yan naman ang ating layunin bilang mga Kristiyano. Mga kapatid, iniiwan ko sa inyo, binibigay ko sa inyo ang mga salita ng Diyos na galing sa banal na Biblia, naway maging inspirasyon sa atin upang tayo ay magpatuloy na mamuhay bilang mga alagad ng ating Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo. Once again, good morning. Message, ulitin natin ang to the work. To the work, we are servants of God. Let us follow the path that our Master has trod. With the band of His counsel, our strength to renew. Let us do with our might what our hands find to do. Toiling on. In the cross and its banner, our glory shall be, while we herald the tidings, salvation is free. Toiling on, toiling on, toiling on, toiling on. Let us all
At ngayon mga kapatid, dumako na po tayo sa ating message. At ganun pa rin, pagpatuloy natin ang ating pinag-aaralan na aklat, yung aklat ng Hebreo. So para sa ating ngayon mga kapatid ay buksan natin ating mga Biblia sa Hebreo Kapitulo 4. Sa kanyang talatang 4 hanggang 7. So makikita din natin sa screen mga kapatid. At ganitong sinabi sa versikulo 4. Sapagkat sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa ikapitong araw. At nagpahinga ng ikapitong araw ang Diyos sa lahat ng kanyang mga gawa. Versikulo 4. At sa dakong ito ay muling sinabi, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Versikulo 6. Kaya't yamang may natitira pang ibang dapat magsipasok doon, at ang mga pinangaralan ng una ng mabubuting balita ay hindi nangapasok dahil sa pagsuway. Versikulo 7, huling talata po. Ay muling nagtangi siya ng isang araw. Ngayon, pagkatapos ng ilang panahon na sinabi sa mga awit ni David, ayon sa sinabi ng una. Ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Naway basbasan ng Diyos, mga kapatid, ang ating nabasa ngayon na talata mula sa aklat ng Diyos o ang Biblia. At ngayon ay balikan natin isa-isa mga talatang ito upang dito ay hangoy natin ang mensahe sa ating buhay bilang mga Kristiyano habang narito sa mundo. Ito'y pinasulat ng ating Panginoon upang ito'y maging gabay natin, our guide, para sa ating buhay bilang isang Kristiyano o sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo sa mga araw na to. Kaya itong mga talatang ito ay nagsasaad ng mensahe na isang pinangako ng Diyos noon na mayroong kapahingahan na kanyang ibibigay sa tao o kanyang i-share, ipamahagi sa atin ang kanyang sariling kapahingahan. Naalala ba ninyo mga kapatid na ang ating Panginoon, Hesukristo, ay naparito upang tayo magkaroon ng buhay? Di sabi naman ng ibang tao, buhay naman ako, Brad. Bakit bibigyan pa ako ng buhay? Kapatid, yung buhay na ibibigay ng ating Panginoon ay yung sariling buhay niya. Ipamahagi niya sa atin. Ano yon? Walang hanggang buhay. Mayroon ka ba niyan? Wala. Wala tayo niyan. Ang binigay sa atin ng Diyos pang mabuhay dito sa mundo para naman makita natin ang kanyang ginawa na sanglibutan. Maganda. Diba? Magandang sanglibutan. Marami tayong maaring makain, magamit, o ano ba, na narito sa mundo, di ba? Ang iba, masaya na rito. Sabi nila, wala na akong hanapin pang iba. Ito na, buhay na to. Totoo nga, buhay na nga yan. Pero mga kapatid, ayaw ng Diyos na dito lang tayo sa mundo. Bakit? Bakit naman po? Gugunawin ang bundong ito, mawawalan lahat. Pinag-ipunan natin ng pera, lahat ng tinanim natin, napakalawak na plantasyon ng kung ano-ano, prutas, di ba? Sabihin natin, higa-higa na lang ako, di ba? Ayos na yung buhay ko.
Hanggang doon lang ba, kapatid? Hindi. Gusto ng Diyos, tayo'y mamuhay na kasama niya na walang hanggan doon sa kanyang kalwalhatian sa sangkalangitan. O, di ba? So, yun. He has promised that. He promised. Oh, pinangako niya yan. Noon, may pangako siya sa Israel. At ito'y hinihintay pa rin nila. Paano nila hintayin? Nandun na nga sila Di ba? Sa Israel, yung Kanaan na yon noong araw. Pero inaawit pa rin natin yung mga awit na yon. Di ba? Hanggang ngayon. When we cross over Jordan. Umawit ba kayo ng ganon? Mga kapatid, yun ay nagbibigay sa atin ng prinsipyo na sa buhay na to ay doon tayo din papunta sa kanyang pangako. At bago tayo makarating doon, you have to cross over Jordan. Meron pang awit natin na on the shore. Maalala ba yung mga shore na yon? Maalala ba yung sinabi ng ating Panginoon na tayo ay dadaan ng maraming mga kapighatian bago natin marating yung kanyang pinangako. Di ba ganun din ang nangyari sa Israel? Anong nangyari sa kanila? Halos lahat sila ay namatay galing sa Ehipto patungo sa pinangako ng Diyos. Lahat ba sila ay nakapunta doon sa lupang pangako? Hindi po, ilan lang po sila. Babalik-balikin natin to para medyo maalala natin. Di ba? Baka nagkakaroon tayo ng false hope. Sigurado na ako. Bakit pa? Bakit ba kailangan yan? Hindi ko na kailangan yan. God has worked it out for me. Wala na kung dapat gawin. Hintayin ko na lang. Pero mga kapatid, alam nyo ba, there is a forfeiture of any price. Kahit sa loto, mga kapatid, kung nanalo ka ng first prize, di ba? May forfeiture ba yan? Meron. Kung di mo na-claim yon within 60 days, sabi nga, saan papunta yon? Papunta sa bayan. Mabuti kung sa bayan. Kung sa bulsa napunta yon. Biro lang po mga kapatid. So, yun ang makikita natin dito. Sapagkat, sabi nga dito, sa ikapitong araw ay nagpahinga ang Diyos ng kaniyang lahat ng kaniyang gawa. So, sinong nagpahinga? Ang Diyos. Nung nagpahinga siya, bumabalik ba siya sa kaniyang dating gawain? Gumawa ba siya ulit ng mundo? Gumawa ba siya ulit ng tao? Gumawa ba siya ulit ng mga kahayupan? Kung ano-anong ginawa niya noon sa ilang araw ba yun? 6 na araw na yun? Wala na, hindi na siya bumalik doon. Yung pahinga na yun ay gusto niyang ipamahagi sa atin nang hindi na tayo magtrabaho. Yung 7th day within a week, hindi kapahingahan ng Diyos yun. Kapahingahan na pinakilala ng Diyos para alam nila kung ano yung sinasabing pahinga. Ano ba yung pahinga? Siyempre, walang gawain. Pagkatapos nun, gagawa naman ulit sila. Tunay ba na pahinga yon? Gagawa, papahinga. Gagawa ulit, papahinga. Gagawa naman ulit, papahinga. Tunay bang pahinga yon? Hindi yun ang pahinga na sinabi ng Diyos. Ang sinabi ng Diyos, na ang Diyos nung siya'y gumawa ng kanyang mga gawain, ay nagpahinga siya sa ikapitong araw sa kanyang lahat ng mga gawa. Di na siya bumalik gumawa ulit. So yung pahinga na kanyang pinakilala, shadow lang yon. It is the shadow of that real thing to come. Diba?
In parallel to that, mga kapatid, ganito. Yung temple sa Old Testament, kahit nga nung si Kristo napunta dito sa mundo, andun pa rin yun. Yung temple sa Jerusalem. Pero ngayon, wala na yun, no? Ang temple noon, yun talagang building na yun. Yung temple na yun. Pero ngayon, sa doktrina at aral ng ating Panginoong Kristo, ano yung temple? Yung bang building pa rin na yun? Di na. Sino ang temple ngayon? Tayo na ang temple. We are the temple of God. Sa makatuwid, mga kapatid, yung temple nung araw is only a shadow of the real temple, which is the people of God. Diba? So, yun na yan. So, tayo na yung temple. So, nag-iba. Sabi na, wala na magpagkakaiba. Old Testament sa New Testament. Ano wala? Diba? Diba? Yung pinangako, lupa sa lumang tipan. Yung pinangako ngayon, yung kapahingahan talaga ng Diyos kung siya naroon, doon tayo. Magkaiba ba yun? Siyempre, magkaiba yun. Diba? So, yun mga kapatid. So, itong kapitong araw. Verse 5 po. Babalikan natin, tingnan natin. Verse 5, sabi dito, at sa daong ito ay muling sinabi, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Yan. So, general ito. Sinabi ng Panginoon, pinasulat niya sa sumulat na aklat ng Hebreo na pinapaniwalaan natin na si Apostol Pablo, siya yung sumulat nitong aklat ng Hebreo. Pagkat siya ang pinaka-qualified po. Di ba? Pinaka-qualified siya dahil siya yung pinakamataas yung kanyang pinag-aralan. Oh. At saka pinaka-pure na Hudyo to. Hebrew of the Hebrews, from the stock of Benjamin, circumcised on the 8th day. Di ba? Ano yung sinabi ni Apostol Pablo? Huwag na kaming magsabi na ako'y peke. Hindi ako peke, real ako. I'm the original. Hindi ako yung Hudyo na merong dugong, ibang dugo doon. Pure ako, sabi ni Apostol Pablo. Siya talaga, kung isipin natin ang sumulat nito. Di ba? So sabi niya, hindi sila nagsisipasok sa kapahingahan ng Diyos. Kanaan ba ito? Yung sinulat sa aklat ng Hebreo? Hindi. Dahil may nakapasok na dalawa. Yung galing sa Egypto, si Caleb at saka si Joshua. Di ba? Pag may nakapasok sana, di sabihin sana dito sa verse 5, hindi sila magsisipasok sa aking kapahingahan maliban sa dalawa. Sinabi ba yon? Wala siyang sinabi dito. Ang sinabi niya rito, wala talaga ni isa sa kanila, wala. Wala talaga mga kapatid. Sa mga katuwid, itong kapahingahan na to na sinasabi dito ay yung kapahingahan ng Diyos, yung sinabi natin kanina, na nagpahinga ang Diyos at hindi na siya bumalik sa kanyang ginagawa o ginawa nung nakaraan na gumawa siya ng sanglibutan. May ginawa ba siya? Baka may sanglibutan ang ginawa. Titingnan natin yung mga siyentipiko kung may nakita silang kagaya ng mundo. Sabi nga ng mga siyentipiko, wala silang nakitang kagaya ng Earth na mundo. Iba talaga, napakaraming planeta dyan sa kalawakan, the space. Tinitingnan nila mga kapatid, baka may mundo. Baka gumawa ulit ng Panginoon ng mundo at mayroong tao din doon. Wala talaga hanggang ngayon. Meron ba? Sabihin nyo sa akin, baka meron. Wala po. Ask NASA. Meron ba? Wala pa mga kapatid. Ito lang talaga ang ginawa niya. Sa mga kapatid, hindi na siya gumawa ulit. Pero yung gumagawa ulit, na sinasabi na ito yung kapahingahan na sinabi ng Diyos, nagkamali kayo kapatid. Di ba?
Sabi nga ni Kailin, kamali ka kapatid. Iba yata yung sinasabi mo. Ayan, so yan ang sinasabi rito mga kapatid, ng kapahingahan. Sabi niya, na aking kapahingahan. Walang nakakapasok pa po hanggang ngayon. Si Kristo lang po ang napunta ron. Okay, verse 6, mga kapatid. Kaya't yamang may natitira pang ibang dapat magsipasok doon, at ang mga pinangaralan ng una ng mabubuting balita ay hindi nangapasok dahil sa pagsuway. Ayan, so ito naman mga kapatid, isang leksyon na naman po sa once saved, always saved. Diba? Yun ang pinakamagandang doktrina po yan. Once saved, always saved. Sabi nga nila, dyan sa kongregasyon nyo, kapatid, pinapangaralan ba na once saved, always saved? Ay, hindi po kapatid. Ay, nako, mas maganda dun sa amin. Kasi pag na-save ka na, sigurado ka na. Yun ang tinatawag nilang eternal security. Wow, very good. Pero yun bang sinasabi ng bagong tipan ng ating Panginoon? No, wala akong sinabing ganon. Sabi nga dito, hindi sila nakakapasok dahil sa pagsuway. Ano ang purpose ng sinulat ito para sa atin? Para sa atin, eternal security yung sa atin. Hindi na dapat isulat yan. Sinusulat ito para mabigyan tayo ng warning. Babala po. Babala ba yung warning o notice? Di ko alam, no? Warning po. Sabi nga ang bagong tipan. Warning. Huwag kayong gagaya sa kanila na dahil sa kanilang pagsuway ay hindi sila nakakapasok. Therefore, sa makatuwid po, kung tayo din ay susuway ngayon sa kagustuhan ng Diyos na kanyang pinasulat sa kanyang bagong tipan, anong gagawin ng Diyos sa atin? Makakapasok ba tayo sa kanyang kapahingahan? Sabihin ba natin, tinuro yan sa pastor namin na makakapasok daw ako. Di bahala kayo kung yan gusto nyo, di ba? Sakali naman po. Pero ako, hindi ako doon. Hindi sinabi ng Diyos yun Iba yung nagsalita noon. So, yan. So, yan mga kapatid, dapat nating tingnan mabuti ang mga sinulat. Yung mga sinulat na ito yung gabay natin. This is our guide. Ay hindi yung sinabi ng mga tao. Hindi yung sinalita ng mga napakataas na tao dito sa mundo na napakarangal, at isang salita niya yun na yun. Sana hindi magkamali sila. Kung magkamali yun, paano na lang? So kinakailangan dito pa rin tayo. Okay, last verse na po tayo. Patapos natin to. Tayo dito, ay muling nagtangi siya ng isang araw. Sinasabi naman ng mga kaibigan natin na nagpapahinga sa ikapitong araw hanggang ngayon. Tingnan mo, nandyan, siya nagtatangi pa rin ng isang araw. Ikaw, wala kang tinatangi. Di wala. Wala kang magawa. Pero sabi dito, ngayon, pagkatapos ng ilang panahon, na sinabi sa mga awit ni David. Yan. Sa awit, Salmo, Psalms. Ayon sa sinabi na ng una, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong puso. Yan. Bakit ba tayo nagmamatigas sa puso natin? Sapagkat yun na yung kaugalian natin. Yun ang yung nakasanayan na natin. Ayaw na ayaw tayo ng pagbabago. Kahit nga sa ating bansa, sabi ng bagong presidente natin, pagbabago. Pero ang mga tao, ayaw pa rin magbago. Bakit po? Mahirap magbago. Bakit mahirap magbago? Dahil nasanay na ako. Diba? Ganun ba yun Sanay na nga tayo sa mga
kung ano-ano dyan, binubulsa natin. Eh di, siyempre, patuloy tayo. Baka mawala yung ating kaligayahan kung hindi magpapatuloy yon. So ayaw nila bakit pa natin babaguhin yan? Ang ganda ng gobyerno natin, bakit babaguhin pa natin yun? Ha? Ang laki-laki ng bulsa kung punong-puno na to, bakit babaguhin mo pa yan? Ganun ba yun? Hindi mga kapatid, babaguhin natin ay sapagkat tayo nga ay susunod sa kagustuhan ng ating Ama na nasa langit. Kagustuhan ng Ama ng ating langit, yun ang kanyang sinabi sa ating Panginoong Jesucristo nung pumunta siya sa mundo. At ang mga sinabi ng Ama natin kay Panginoong Jesucristo ay pinasulat niya sa kanyang mga apostoles at ang kanyang mga alagad. At dito ngayon, binabasa na natin sa harapan nyo at sa mga cellphone nyo kung naka-online kayo o sa mga monitor nyo, sa mga TV nyo, sa mga panahong ito. Nakikita ako dyan. Ay, kumusta kayo dyan? Sana po ay ito'y papakinggan natin na maigi sapagkat kung hindi, maaring magmatigas din ang ating mga puso at ayaw na ayaw nating magbago. Sabi nga, bagong tipan nga para tayo magbago. Luma pa rin yung sa atin. Di ba? Mahal na mahal natin yung mga lumang bagay. Di ba? Pag may lumang pera, tinatago natin. Lumang alahas. Kasi may, sentimental value. Ika nga. Nai-in-love na tayo dun sa nakasanayan natin. At kung mawala yun, di na tayo makakatulog. Parang di na tayo mabuhay kung wala yun. Ganun ba yun? Parang ganun. Sabi nga natin, Panginoon, huwag matigas. Kung ano yung feeling mo dyan, kung anong iniisip mo dyan, huwag yan. Ito ang talagang susundin natin, ang kagustuhan ng ating Panginoong Jesucristo. So yun po ang mga mensahe na ating nakuha sa mga talatang ito mga kapatid. Hebrews chapter 4 verses 4 to 7 na tayo mga kapatid ay mayroong pinangakong kapahingahan na doon tayo ay maaring magpapahinga na kasama ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating Amang Diyos na nasa langit, ang kanyang mga anghel, ang kanyang mga propeta, ang kanyang mga apostoles, ang kanyang mga alagad, ang kanyang sangkatauhan mula noong panahon na ginawa niyang sanglibutan at doon ay magkakaroon tayo ng tunay na kapahingahan na hindi na tayo gagawa ulit ng ating mga gawain. So yan po mga kapatid. Kung mayroong mag-aaral sa atin ng kapahingahan dito sa mundo, shadow lang po yon. Pwede mo namang gawin yon kung gusto mo. Magpahinga ka ng Saturday, di ba? Kung nagtatrabaho to siya gobyerno, nung araw, nung ako nagtatrabaho sa gobyerno, pag Sabado, wala kami trabaho sa opisina. So lumalabas kami ng aking may bahay at doon, pumupunta kami sa mga bahay-bahay para mangaral salita ng Diyos. Ano yun? Di ba? Nagpapahinga ako sa trabaho ko. Pero, nagtatrabaho pa rin ako sa trabaho ng Panginoon. Para sa Panginoon, dito sa mundo, trabaho ng trabaho ang gusto niya. Huwag ka nang magpahinga. Bakit kung magpahinga ka dyan, baka kung ano-ano pa yung naisip mo dyan. Trabaho ka ng trabaho sa pag-aaral. Tapos, kayo maging expert at ganun din. Ang ibang mga tao, mapangaralan mo. So, tayong lahat sana ay makakapunta sa kinaroroonan ng Diyos sa kanyang trono sa sangkalangitan. Ito yung sinasabi dito, yung aklat na to. At dapat tayong lahat ay magkakaroon sana ng purpose sa ating buhay na yun talaga ang gusto natin.
So kung ano man ang mga kahirapan dito sa mundo, yon ang sinabi natin noon sa ating mga pag-aaral dito, na yun ay parang tayo'y lumalakad doon sa desert. Tapos when we cross the river Jordan, di ba yun na yung kamatayan? Di ba? Di ba sa ating mga funeral worship service, when we cross over Jordan, yan. Pag tayo nga ay lalakad na at pupunta, lulusong na doon sa Jordan na yon, parang yun na yung kamatayan natin. At pagkatapos nun is the promised land sa mga Hudyo. Sa atin naman, pagkatapos ng kamatayan, doon na tayo makikita sa harapan ng Diyos. Yan. Di ba mga kapatid? Yun ba yun? The same principle na makikita natin sa Biblia. Kaya lang, iba-iba ang mga pangyayari. Ayan mga kapatid. So yan mga kapatid ang ating mensahe ngayon at sana ito'y magkakaroon ng importansya sa ating buhay. No? At sa ating mga puso, sana ay manatili ito at itong gabay natin sa ating pamumuhay bilang Kristiyano upang tayo ay hindi ma-discourage sa lahat ng kahirapan. Gaya ngayon sa ating mundo na mayroong pandemic. So, God bless us all and all praise be unto Him. Thank you so much. Kaya dumako tayo sa ating communion. Para sa ating communion hymn, awitin natin ang I Love the Lord. I love the Lord, for He died my soul to save. On Calvary, His dear life He freely gave. From rooms above, Jesus freely came to die, that I might live someday with Him on high. I love the Lord, He has been so good to me. He gave His life from sin to set me free. No greater love than His could ever be. I love the Lord because He first loved me. I love the Lord, for He saved the lost from sin. He gave them life to be whole and free again, to live on high, with Him nevermore to die. Oh, praise His name, we'll sing Him by and by. I love the Lord, He has been so good to me. He gave His
He taught us why that our love like His should be, to be like Him, and compassion freely give. Oh, bless His name, with and redemptively. I love the Lord. He has been so good to me. He gave His life from sin to set me free. No greater love than His could ever be. I love the Lord because He first loved me. Mga kapatid, dumako tayo sa ating pag-alaala sa kamatayan at paghihirap ng ating Panginoong Kristo sa pamamagitan ng pagtanggap ng tinapay na sumisimbolo sa kanyang katawan at ng saro na sumisimbolo naman sa kanyang dugo. Pakinggan natin ang mga salita ng Diyos na ating mababasa sa Matthew chapter 23. First Corinthians chapter 11 verse 23. Ito pong nakasaad, mga kapatid. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y pagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Manalangin tayo, mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan at maibigin sa lahat, salamat o Diyos sa pagkakataong ibinigay sa amin upang alalahanin muli ang iyong anak na si Panginoong Kristo. Salamat din po sa tinapay na sumisimbolo sa kanyang katawan. Naway basbasan mo ito, Ama, at ang bawat sa amin. Pagpalain niyo kami, Ama, at sana ay bigyan niyo sa amin ang kalakasan at pananampalataya. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo, naming tagapagligtas. Amen.
At gayon din naman hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay nihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Manalangin tayo mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan at maibigin sa lahat, salamat din Ama sa sarong ito na sumisimbolo sa dugo ng iyong anak na si Panginoong Kristo. Naway basbasan mo kami Ama, pagpalain niyo kami sa aming pagtanggap sa sarong ito, nang sa ganun ay aming maalaala ang kaligtasan na aming nakamtan sa pamamagitan ng kanyang dugo na inalay doon sa Kalbaryo. At sana Ama ay pagpatuloy niyong hugasan ang bawat isa sa amin mula sa aming mga pagkakasala. Sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo ay aming dinadalangin. Amen. Mga kapatid, dumako tayo sa pagbibigayan at ating muling pakinggan ang mga salita ng Diyos sa Galatians chapter 6 verse 6. Datapat ang tinuturuan sa aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi napabibiro, sapagkat ang lahat na inihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Sapagkat ang naghahasik ng sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Datapwat ang naghahasik ng sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. At huwag kayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mangaghihimagot. Manalangin tayo mga kapatid. Amang banal na mapagbigay at maibigin sa lahat. Salamat Ama sa iyong binigay sa amin ng kalakasan at kami ay patuloy na gumagawa ng aming
tungkulin at ng aming paggawa sa aming paghahanap ng maibibigay sa aming mga pamilya. At sa araw pong ito, Ama, ay aming ibinibigay, inaalay namin ang aming alay para sa iglesia, nang sa gayon ito ay maging kasangkapan ng iglesia sa paghahasik ng iyong mga salita. At gayon din ay may pagpatuloy ang magawain ng iyong iglesia dito sa Sandayong, Pagadian City. Kami ay humihingi sa iyo, Diyos, ng pagpapala at naway basbasan niyo ang bawat isa sa amin sa aming mga gawain, lahat ng aming mga ginagawa upang kami ay makapagbigay ng pangangailangan ng aming pamilya. Sa pangalan ng iyong anak na aming tagapagligtas ay aming idinadalangin. Amen. Thank you for the presence of everyone here in our meeting place or chapel. Maraming salamat po. Medyo karoon din tayo ng audience konti. Maraming salamat at ganoon din sa lahat ng ating mga kapatiran na nakikisa sa atin sa ating online Bible study and worship service na nagmula po dito sa Purok Sandayong, Santo Niño District, Pagadian City, Philippines. Maraming salamat sa Panginoon at binigyan tayo ng pagkakataon na ganito upang kahit papano ay magkakaisa po tayo. Nakikita nyo ako sa screen ninyo, bagamat may takip akong yung transparent na to. Required kasi daw eh. Ewan ko, malayo naman ako sa mga audience ko. Baka pwede na tanggalin to. Anyway, it's required. So, lalo na senior citizen na tayo. Kaya kakaroon din tayo ng ganito. So, binabati natin mga kapatid, ang ating mga kapatiran na nasa malayong lugar. Kagaya nila Joel Abaton, Esther Anala, and 4 others are watching with us. Thank you so much, brothers and sisters who are quite far from us, but still we are one in this day, in our worship and in our Bible study. Kay kapatid Melka and June Ayawan Hamero. Okay, doon po sa Tokoran. Maraming salamat. Okay. So dito sa ating announcement and greetings mga kapatid, maaaring gamitin natin yung 4 na pwede natin gamitin na language. English, Tagalog, Ilocano, Cebuano. Yan po. Ay mabalin. Amen, kakabsat. So, kumusta kayo dito ng Ilocano? No? Kapatid Tita Kaba Iskoro. Maraming salamat kapatid Tita na tayo yung kapatuloy pa rin na nagkakaisa. And then, kapatid Emalin Doming Padua is watching from Bacoor, Cavite. Maraming salamat, sister, at ng mga kasamahan mo dyan kung meron. Sana ay magkita-kita tayo pagkatapos ng pandemic na to. Para naman po magkakaisa tayo personally. At ganoon din kay kapatid Esther Anala. Sabi nga niya, maayong buntag, bro.
Oh, maayong buntag sad. So on, no? Esther Bravo ba ni sa una? Oh, nagkauban mi sa Samar Avenue, Quezon City. Yung ministro ko dito, no? Salamat kayo. Nagiusag yapon ta hangtod karon. So on, no? Bisan nakakaroon din ha sa medyo layo nga lugar. Okay. Sister Maymay or Maylin, Aso. Okay, Aso man tong iyang gidala dito sa iyang Facebook. Salamat kayo, Sister Maylin, no? Nga nagkauban gyapon ta. Sabi niya, Happy Sunday. Happy Sunday too. And then kapatid Eduardo Haranilla is watching. Okay, salamat kayo. So on, Eduardo, no? Si Kaidi. Salamat kayo nga nagiusag yapon ta hangtod karon. At sabi niya sa kanyang comment, marami daw siyang nakuha. Very good. No, nakuha natin yung mensahe para naman po hindi tayo maligaw sa mundong ito. Oh, alam natin yung sinabi ng ating Panginoon at pinasulat niya sa kanyang bagong tipan. Kapatid Gerson Ong, sabi niya, maayong buntag sa tanan, watching here in Danlugan. Kauban ako ang akong asawa. Very good, no? Dalawa na pala kayo dyan. Doon na mo diha, no? Sa inyong balay. Salamat kayo, nakaanha mi din ha. Kung pag-arrange din ha sa inyo, no? Napoy Thanksgiving service sa una. Salamat kayo nga naana mo din ha sa Danlogan. Naaragyo panahon nga makabisita mi din ha. Kawawan ninyo. Magsoon. And then another is Jebea Aranes. Oy, ako naman siguro ng apo. Akong apo is watching. Okay. From somewhere in Mabuhay. Ulatanga Island, Zamboanga, Sibugay. Sa Mindanao pa rin po. So maraming salamat. Daghang kayong salamat, no? Mga apo, mga pamangkin dyan na nagkikisa sa atin. Daghang kayong salamat. And another, my anak, Betuel Blen is watching. Okay. Together with the Bohi family, Sister Heaven. Okay, narito sa atin ngayon. Thank you so much. Sister Dina. Yan. Di na tayo magbulag. Di na tayo magkahiwa-hiwalay. Ayan, sabi nga. And Brother Japet, dito ngayon sa atin, mga kapatid. Thank you so much. At nakikisa sa ating online at saka sa ating physical na pagkakatipon ngayon. And then, kapatid, Princess Bohin, dito pa rin sa atin, no? Dito ba siya? Yeah. Thank you. Buhi ba to? Yes. Oh, thank you so much. And then po, kapatid Ron Nones. Daghang kayong salamat Ron nga nagkayusag yapon ta, no? Sa online worship service. Ana ba ka dire karon sa atong tigumanan? Pwede po. Nga nagyapon ta dire, no? Then naka-online pa gyud, doble. Dire man gud murag mas klaro sa atong cellphone, no? Nga ang mga gisulat dire sa atong screen. Salamat. Okay. Kapatid Samuel Magno. Ayan, nandito sa atin ngayon, no? Nasya din sa ato. Ilocano man eh. Ato ning bation sa Ilocano. Salamat unay, Tatang. Tatang Samuel Magno. Tatang sabi namin kasi matanda na. Tatang Samuel, nasyat unay nga dadtoy kayo. Nagmaymaysa tayo dito'y simbaan ni Tangal daw. Nanggagyo, Tatang. Nanggag daw niya. Narinig daw niya siguro. Thank you so much. And then, kapatid Lemuel Blen. Yan, my son. My second son. Nandito pa rin po. Yung song leader po kanina, siya po yun. Kapatid Romel Blen. Yan, pamangkin ko po. Yung communion leader. Thank you so much. Yung Asher po. Asher. Sister Nerissa Blen. Kolyano na ngayon. Dito ngayon sa ating assistant po ng technical operator. Thank you po.
At ang kanyang mahal po, si John Ray Coliano. Siya po ang main operator po ng ating technical department. Thank you po so much for having with you this day para maging ito'y matagumpay ang ating pagkakatipon here in our chapel and anywhere in the world. Thank you. Who will or can catch up our Wi-Fi signal. May pahabol po. Si Maricel, yan ito? Pagayon. Intesi ito. Bisaya to. At nandun na siya sa Putatan, Muntinlupa. Oy, kumusta mo diha, Maricel, no? At Tagalog na tayo dyan, ano? Nakalimutan na natin yung Bisaya natin. Pero makasabot gyapon Bisaya. Salamat, Maricel, nga nagkayusa gyapon ta ang tod karon, no? San na lang sa atong online worship service. Okay. Another one is kapatid Brian Yabot Distor. Okay. Ingon pa niya siyang comment, amen. Daghang salamat, no? Igsoon nga ikaw nakayusag hapon sa atua. Okay, another one, Sister Lori Rontal Blen. Daghang salamat. My daughter-in-law po for my firstborn son, Bethwell. Maraming salamat po sa Diyos at nagkakaisa tayo ngayon. Brother Ezekiel Blen, yun, yung ating Bible study teacher kanina po. And communion leader pa rin, no? Kasi wala yung usual communion leader na nakaabot. Yun, dito na siya. Thank you so much, kapatid Rinante. Nakahabol din, mga kapatid. Thank you. Dito na siya. And then, mayroon pa si kapatid Delia Blen, yung aking tunay na kapatid. kapatid na kasama. Na ibinigay ng Diyos sa atin habang dito tayo sa mundo, nabubuhay. Ano po? Kapatid Angel Patria. Kapatid na ba to? Hindi pa. Hindi pa, magiging kapatid. Okay. Nagdadalaga na to, no? Si Angel. Narito ba? Narito. Thank you. Thank you. Ating dalaginding, andyan po. Thank you so much for being with us today. Then, Sister Maymay Ayawan. Dito siya? Ay yung medyo mataba. Andyan po. Thank you so much po. Daghang kayong salamat nga naamon mo din sa atong panagkatigom. Okay. Brother Noel Kabatibulong from Lantian, Labangan, Zamboanga del Sur. Daghang kayong salamat mga taga Lantian. Kauban nimo din ha nga nagiusa ta gyapon pinagi ning atong online Bible study and worship service. Then kapatid Juanita Janopra is watching in Quezon City. Wow. Sister Waning, daghang kayong salamat, no? Nagiusa gyapon ta ang to doon. Bisaya man ni si Sister Juanita. Mao ni siya ang mga unang converts nako dito sa Samar Avenue. Tung ako'y ministro dito. Nalipay siya kay dunay ministro nga Bisaya gyud. Bisaya makita sister, no? Ilocano ko pero made in Mindanao. Kaya kong magbisaya, kaya kong mag-Ilocano. Mabalin ti Ilocano kakabsat. No Ilocano kayo dita. Agsarita kayo ti Ilocano, tag Ilocano tayo. Mabalin. Mabalin amin. Mabalin kakabsat. So yung apat na language po. English, Tagalog, Ilocano, Cebuano. Ayan. And then Sister Violeta Grace Del Prado. Thanks, Brother Blen, sabi niya. Thank you din, Sister, no? Na tayo nagkakaisa pa rin hanggang ngayon. Sister Ging Aldin, Tagata. Okay. Daghan kayong salamat. Igagaw na ako ni. Mrs. ni sa akong gikuha na sa Ginoo nga igagaw na ko si Wilfred Tagata. Okay. Salamat kayo nga nagiusag yapon ta hangtod karon. Bisan pa sa sunod nga mga gayon makita ko nga lagsig na kagaw ha. Lagsig na kasunod. Okay, salamat kayo.
Sister Leonie Constantino, my pamangkin, and together with my sister Juby Blaine. Okay. And they are sharing and some of them are watching together with us. Thank you so much, Sister Juby, ang pinakabunso naming kapatid na nasa Maynila. Oh, salamat kayo, no? Salamat kayo. Kabalo mo magbisaya ni si Juby. Si Leonie, murag alanganin na. Tagalog na ni kay made in Manila naman eh. Sister Angging Malugaw. Oh, sister, kumusta ka mo diha? Nagyapon mo diha, no? Sa Dantoy Store. Pinaka-popular sa amo nga store nga among ginadtuan sa San Jose District ning syudad sa Pagadian. And then, sister, kapatid Mick Itubas. Oh, maayong buntag, sabi niya. Oy, Bisaya ni. Salamat kayo, igsoon. Bisaya, yapon tano. Okay. Maulan na linggo. Magandang umaga sa tanan. Maayong buntag sa tanan. Karon nahimo na udto na. So, no? Udto na maron. Then Esther, kapatid Esther Hanala is watching. Yes. Thank you so much. Sister, kakaisa pa rin tayo. Sister Nelfa Ayawan Blen is watching. Salamat kayo. My daughter-in-law po. Okay. Agang salamat. Kapatid Chris Dawang Gon. Okay. Good morning po sa lahat. Yes, good morning din para sa inyo lahat na nakikisa ngayon. Kapatid Chris. And then Brother Arnold Iscoro. Okay, Happy Lord's Day, sabi niya. Thank you din, no? Arnold. Na tayo nagkakaisa pa rin hanggang ngayon at nag-aaral pa rin salita ng Diyos upang tayo maging matibay at masigasig sa gawain ng Panginoon. Okay. Kapatid Joshua Lee. Josh. Yan na ano yun. Maraming salamat, no? Daghang kayong salamat nga nagiusag yapon tang tudkaron bisan pa ning atong worship service. And then kapatid Dan Malugaw, happy Sunday, sabi niya. Very good. Thank you so much. Kapatid Dan Malugaw. Oh, nasa bahay ito mga kapatid. Nasa inyong balay karon. Salamat kayo. So nga nagiusag yapon ta, no? Kapatid Tito Peralta, ako ning classmate, no? Nasa Davao. Musta naman ka, Brad? Mayo po ta, magkita na po ta otro, no? Last nga nagkita mi siguro kung may numdum ko dito sa Butuan, no? Sa Sunrise Christian College. Nindot kayo. Salamat kayo og diri lang ang lista na mo, hanggang dito lang ang ating nalista mga kapatid. Subalit lahat ng hindi namin nabanggit na mga pangalan na nakikiugnay sa atin sa umagang ito at sa araw nito ay pinapasalamatan natin ng Diyos at nagkakaisa pa rin tayo at nawas pamagitan nito ay magkakaroon tayo ng pananampalataya na matibay at nagpapatuloy na naglilingkod sa ating Panginoon at ng ating Diyos hanggang sa wakas o hanggang sa huli ng ating buhay. Maraming salamat po. God bless us all. Okay, punta po tayo sa ating closing hymn. Awitin natin ang When We All Get to Heaven. Katapos ng awit na ito, tingilingin si Brother Patitig para sa ating closing prayer. Magsitingin po tayong lahat para sa awit ito. Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place.
a day of rejoicing that will be when we all see Jesus. We'll sing and shout victory. While we walk the pilgrim pathway, clouds will always spread us bright. But when troubling days are over, not a shadow, not a sign, when we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be, when we all see Jesus. We'll sing and shout of victory. Let us then be true and faithful, trusting, serving every day. Just one glimpse of Him in glory will the touch of life repay. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be, when we all see Jesus. We'll sing and shout the victory. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Ano man aming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, lubos po kami nagpapasalamat sa oras na ito na pinagkaloob niyo sa amin. Salamat Ama sa panibagong buhay, sa mga kalakasan, sa mga biyayang ipinagkaloob niyo sa bawat isa sa amin sa araw-araw. Sa punto pong ito, Ama, kami po nanalangin sa inyo, dumadalangin sa inyo, naway bendisyonan niyo po ang bawat isa sa amin, sa mga narinig ng mga kapatid na mga salita ninyo, magmula sa Bible study hanggang sa mensahe, naway marami kami napupulot na aral sa mga salitang napakinggan. Ama, may pong sinasamo, naway gabayan niyo po ang bawat isa sa amin, sa aming paghihiwalay sa dahong ito, hanggang sa makarating kami sa aming mga paroroonan sa kanya-kanyang tahanan. Gayon din po, Ama, hinihiling po namin naway kayo po ang nawang magpagaling sa mga kapatiran na nasa pagdurusa, na may sakit sa man dako sa mundo. Naway kayo po ang gumagabay sa kanila at hipuin niyo po ang kanilang mga karamdaman, kanilang mga puso, upang sa ganon sa bawat minuto ng aming buhay talagang kami po ay bigay sa inyo ng galak, saya sa araw-araw. Kami pong sinasamo sa inyo, Ama, naway binusyan niyo po rin ang aming mga pahanap buhay sa gitna ng pandemyang ito. Naway kayo po ang magbigay sa amin ng aming mga kalakasan, aming mga pangailangan sa araw-araw. At hinihiling po namin, Ama, naway niyo pong patawarin ang aming nagagawang pagkakasala sa inyong banal na harapan. Ito ang aming dinadalangin sa matamis na pangalan naming Panginoon ng tagapagligtas na si Jesus. Amen.